hid in caves and among the rocks of the mountains. And they called to the mountains and the rocks, fall on us, and hide on us from the face of Him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Sa tindi ng mga dinanas nila, gusto na nilang mamatay. Ayaw na nilang maranasan pa yung matindi pa. Sa tindi nga naman ng mga mararanasan mo, linto, hiniyugyug ka na, kung anong ginawa na sa iyo, gusto mo na talagang tudasin ang buhay mo. Yung panahon na ito, ganito ang mangyayari sa mga tao. Sabi niya rito, they call the mountains and the rock, fall on us. Patayin mo na kami. Biro mo yun? Tayo nga, ayaw natin yan eh. Eh sila talagang, patayin mo na lang kami para di na namin maranasan yung mahirap, yung pagtaghirap. Eh sabi niya, the effects of God's wrath upon people. Ito kanina, upon the wrath of God upon the universe. Ito naman, the wrath of God upon the people. Tandaan po natin, itong mga tao ito, unbelievers. Amen? The great fear will grip all unbelievers upon earth. Matatakot sila. Matatakot ka nga naman. Dahil nga naman yung niyugyug ka na kung ano yung tsunami na dinanas mo dyan, no? Matinding-matindi at chaos na itong mundong ito. Amen? At ang Antikristo na ang namumuno sa mundong ito. And then all unbelievers will cry for death. Imagine, they will cry for death. Kanya nga, marami na siguro may mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos na hindi kumilala, no, siguro ito yung panahon na kikilala na sila. Di ba? Pag may mga trahedya o mga sakuna kang dinadanas, di ba? Hindi mo nakakalimutan ng Diyos. Di ba? Tinatawag mo ang Diyos eh, no? Tapos pag maganda na naman ang buhay mo, mamaya ka ng Diyos. Amen? Pag yung naghihirap ka, no? Tawag ka ng tawag kay Lord. Pero pag nakaranas ka na ng tagsarap o ginhawa, nakalimutan mo ang Diyos. Ito, puro taghirap ang dadanasin nila, kanya wala silang ibang tatawagin, kundi ang Diyos. Ito nga, hinawag na nila yung kamatayan eh. No, gusto na nga nilang mamatay eh. Amen? Sa hirap ng dinadanas nila sa panahon na yan. Sabi sa 17, for the great day of the wrath has come, and who can stand? No one can stand the wrath of God. The reason for the catastrophes and the panic of men, sa verse 17, the great day of God's wrath is at hand, and no one can stand. Imagine? Dahil nga ang galit ng Diyos dito sa mga taong hindi kumilala sa kanyang buktong na anak. Amen? And then, Zephaniah 1, verse 14 to 16. Kili, pakibasa mga kili. The great day of the Lord is near, near and coming quickly. Listen, the cry on the day of the Lord will be bitter, and shouting of the warrior there. That day will be a day of wrath, a day of distress and anguish, a day of trouble and ruin, a day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness, a day of trumpet and battle cry against the fortified cities and against the corner towers. Amen. No? Pag, the day of the Lord is the great day. Ito yung panahon na kung saan i-judge na ng Panginoon yung mga taong hindi kumilala sa buktong na ng Diyos. Now, ito po yung susunod na verse, na chapter, yung 7, chapter 7, verse 1 to 8. No? Ito naman, no? Bago kasi pumunta dun sa 7th seal, kasi nasa 6th seal na tayo, no? Bago pumunta dun sa 7th seal, no, may sinelyuhan muna ang Diyos, yung remnants niya, no? Sabi niya rito, no? Pakibasa nga, Sister Jackie, no? Revelations 1, 7 to 8. Nakikita mo ba? Medyo blurred na po. Lapit ka. After this, I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding back the 4 winds of the earth to prevent any wind from blowing on the land or on the sea or on any tree. Revelation 7, verse 2. Then I saw another angel coming up from the east, having the seal of the living God. He called out in a loud voice to the 4 angels who had been given power to harm the land and the sea. In Revelation 7, verse 3, do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of our God. In verse 4, then I heard the number of those who were sealed, 144,000 from all the tribes of Israel.
Verse 5, from the tribes of Judah, 12,000 were sealed. From the tribe of Reuben, 12,000. From the tribe of Gad, 12,000. From the tribe of Asher, 12,000. From the tribe of Naphtali, 12,000. From the tribe of Manasseh, 12,000. From the tribe of Simon, 12,000. From the tribe of Levi, 12,000. From the tribe of Issachar, 12,000. From the tribe of Zebulun, 12,000. From the tribe of Joseph, 12,000. From the tribe of Benjamin, 12,000. Amen. Now, tignan niyo po dito, 12,000. 12,000, yung bawat tribe, 12 tribes of Israel, kanya 144,000. Ito pong 144,000 na ito, may siselyon sila ng Panginoon. May role sila during the tribulation. Kaya ito yung panahon na kikilala sila. Kasi mga Israel hindi pa kumikilala sa Panginoong Jesus. Alam niyo ba yun? Akala natin, sila ay chosen ng Panginoon. Pero sila ay hindi pa kumikilala sa ating Panginoong Jesus. Amen? Now, take note, the remnant of the 144,000 from Israel will be saved. Masisave pa lang sila sa panahon na yan. No? At sabi niya sa Revelations 1 and 2, na binasa kanina ni Sister, tingnan niyo po, I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth. May 4 corners pa on earth. Hinog yung earth di ba? Pero ang ibig po sabihin dito, no, malalim dito, no? Sabi niya, the ways of the judgment are in the hands of God and the angels, His angels, not in the hands of evil. No? At dito, sabi niya, the 4 corners of the earth are the 4 main points of the compass. North, South, East, and West. Imagine, no? North, South, East, and West. Ibig sabihin, saklaw ang buong mundo. Kanya ang 4 corners of the earth. No? Kasi symbol kasi ang Revelation. At sabi niya rito, in mercy, He has chosen to wait a little while longer. And mahal pa rin ng Diyos, alam pa rin ng Diyos na may kikilala pa during the tribulation. Amen? Tignan po natin ha, itong tribulation na ito, nasa first half pa lang po ito. Amen? First half pa lang po itong tribulation na ito. No? At alam ng Diyos na marami pang kikilala. To the point na magpapadala nga siya ng 144,000. Seselyuhan niya itong mga to na magbibigay ng kapangyarihan ng Diyos sa 144,000 na ito para kahit na salubungin sila ng Antikristo, no, kaya nila talunin ang mga kampo ng kadiliman. Amen? Now, sabi po rito sa Revelation 7:2-3, no, sabi niya, then I saw another angel coming up from the east, having the seal of the living God. He called out in a loud voice to the 4 angels who had been given power to harm the land and the sea. No? Tandaan po natin, He has given power to break, no, or to destroy the land and sea, and then do not harm the land or sea or the trees until we put a seal, no, a seal on the foreheads of the servants of our God. Pag sinabi mong seal, ang hari, pag nagbigay siya ng selyo, yung seal, signet, ang tawag doon, no? Pag naglagay ng seal ang hari, ang seal na ito, no, ay hindi nababalik. Amen? Bakit? Kasi pag sinabi mo na seal ng hari, property yan ng hari. Amen? At ang hari ng lahat, sino? Amen? Ang ating Panginoon. At kung ikaw at itong mga 144,000 ito na sinelyohan ng ating Diyos, no, ng hari ng lahat ng hari, amen, ay may kapangyarihan na maibibigay sa kanila. Amen? Kanya, marami pa, sabi pa nga rito, marami pa po na nakita si John na dinamitan ng puti, no, sa panahon na ito. Ibig sabihin, kung tayo ligtas na, mas marami pa raw ang maliligtas sa panahon ng tribulation. Imagine that. No? Marami pa, kaya lang talagang maghihirap talaga yung mga maiiwan dito. Amen? Kaya nga, God will give the most wonderful command to delay the judgment until God's people can be sealed. Ito na yung 144,000 remnants ng Israel. No? Protected and preserved by God. Imagine? Kanya kahit saan sila magpunta to evangelize the world, no, na under na ng Antikristo, no, walang masama na mangyayari sa kanila. Amen? Bakit? Kasi silyado sila ng hari ng mga hari. Amen? And then in Revelation 41, then I looked and there before me was the Lamb standing on the Mount Zion, and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads.
Imagine, may katapat yung mga kampo ng kadiliman. Amen? 144,000. 144,000 lang sila. Amen? Pero yung kapangyarihan naman na ibibigay ng Panginoon sa kanila, matindi. Imagine yun, no? Now God will give the most wonderful command to seal 144,000 Jews from all the tribes of Israel. Tignan niyo po, itong verse 1 to verse 8 ng Revelation 7, patungkol po ito sa remnant ng Israel. At dun sa verse 9 hanggang 18, patungkol naman sa mga hintil, other tribes. Hindi na po natin tututukan ito. Pero yung verses 1 to 8, it talks about yung mga remnants sa mga Israel na naiwan during the tribulation. At yung susunod nun na verse 9 to 18, magsasabi naman po sa mga hintil na kumilala. Dahil nga itong 144,000 na ito ay naghayag ng salita ng Diyos kahit kanino. So nahayagan yung mga hintil, mga hindi mga Hudyo na kumilala sa ating Panginoon. Amen po? Kanya mas matindi po yun. Mas maganda nga rin kung tutukan yung kanya lang. Hindi ko na inano kasi papasok na po tayo dun sa 7th seal. Amen po? Now, sa 7th seal, ito na po yun. Revelations 8, kasi may kasunod po yung kanina. May kasunod po yung kanina. Yung kasunod po yun, nagpapatungkol po yun sa mga hintil. Yung mga hindi Hudyo. Amen po? Kanya lang in-emphasize ko yung 144,000 kasi ito yung maraming mga kikilala pa sa Panginoon dahil nga itong 144,000 na ito ay gagamitin ng Diyos. Nakukuha po ba? Amen. Amen. Now, sa verse 1 to verse 5, no? Ito na yung Revelations 8, 1 to 5, yung 7th seal. 7th seal, imagine 7th seal, no? Yung kanina, ano yung una? First horse. Ano yung first horse? White. White horse, contest. Second horse? Red. Ano yun? War. Third horse? Black. Famine. No? Yung pale horse? Death. Death. No? Yung fifth seal? Martyrs. Martyrs. Slain martyrs. Martyrs. Yung sixth? Earthquake. Earthquake. No? Ito ngayon, yung seventh seal. No? Sabi dito sa seventh seal, pakibasa Sister Jen. Babasa mo rin? Revelation 8:1. When he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. And I saw the seven angels who stand before God, and to them were given seven trumpets. Another angel who had a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense to offer, with the prayers of all the saints, on the golden altar before the throne. The smoke of the incense, together with the prayers of the saints, went up before God from the angel's hand. Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and hurled it on the earth. And there came peals of thunder, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake. Amen. Ito na yung seventh seal. No? Ang seventh seal, it talks about silence. Bino mo, sa tindi na mga pinagdadanas nila, no? At nakita nila yung seventh seal, no? Nagkaroon ng katahimikan. Bakit? Pag nagkaroon ng katahimikan, nag-aantay kung anong susunod. Nag-aantay kung anong susunod na mangyayari, kung anong klaseng na catastrophe na naman ang mararanasan nila. Imagine nyo, kanya there was a silence. No? Naghihintay sila. Ano nga mangyayari na naman? Ano na susunod na dadanasan namin? Amen? Kasi nga, ito na yung galit ng Diyos. Ito na yung judgment ng Panginoon. No? Seventh seal. No? And the first four seals show the four horsemen. No? Yung sinabi natin kanina. And then the fifth seal, martyrs who were slaughtered by the Antichrist while he gained control of much of the earth and its economy. And then sabi sa sixth seal, no? The rumblings of God's judgment being prepared simply says, the great day of the wrath has come and the very threshold of great tribulation. Kanya nga, dito sa seventh seal, no, there was a shattering silence. Hinihintay kung ano susunod na mangyayari. There was a shattering silence and there is stillness, complete and absolute stillness. No? Kanyang half an hour, naghihintay sila kung ano susunod na mangyayari. Na nadadanasan na naman nila na paghihirap. And then, a silence of suspense and trembling, anticipation, expecting some terrible judgment
No?